hiwalay na daw. Oo nga, Alperde, mahal ka ba Alperde? Ay, matagal na. Bira ka Alperde. Paulit-ulit kasi kayo. Hiwalay na nga Alperde. Ang bihira. Anong paulit-ulit? Hiwalay na nga. Oo. Huwag ka nang umasa sa EDSI. Wala na. Ambot si mo. Diba? Ay bakit nandoon kayo? Bakit nagsasalita kayo doon? Kayong nandoon, kayong nakakaalam. So kayo dapat ang magpapatunay. Patunayan ko guys, nahiwalay talaga. Oo. Sabihin nyo doon sa mga nagsusumbong. Naghiwalay talaga guys. Oh. See you na guys. Good morning, good afternoon, and good evening po muli sa inyo lahat. Saan man po kayo naroroon ay mag-iingat po tayo palagi. So, andito ulit ang inyong likod, Batang LU, and naku, medyo maselan itong magiging topic natin ngayon guys regarding po sa hiwalayan issues ng EDSI po. Supposedly guys, hindi ko na sana bibigyan ng reaction ito. Kanya nga lang, meron nag-message sa akin at ito yung sinabi niya. Good morning sir, sorry to disturb you. Good morning sir, sorry disturb ko sa'yo. Ask lang sa'yo about EDSI kasi masakit na sa heart at ulo tungkol sa kanilang issues at sa mga naririnig sa mga live. Ano na ang status ngayon ng EDSI? Gusto ko lang malaman, okay pa ang dalawa or hindi na? Kung mag-open sa daming issues sa dalawa, sorry again sa disturb. So yun guys, so ano bang pwede kong isagot dito? Actually, nung nag-message siya, maaga pa, 8:45 in the morning, tulog pa ako niyan. So, na-replyan ko siya after lunch na, pagkagising ko na. Kasi yun po yung normal na routine ko po, after lunch na ako nagigising. Kasi late na rin ako natutulog. Madaling araw na. So yun guys, so ano ba pwede kong isagot dyan? Kaagad sa kanya. Siyempre, i-pacify ko siya. Sabihin ko, wala naman akong alam na problema nila. Tingin ko naman okay sila kasi wala naman na pag-uusapan eh. Tsaka kilala naman natin si Papa Eds. Pagka every time na may problema eh nahahalata po natin sa kanyang mga kilos ay talagang nalulungkot siya. Yun nga lang nagkasakit yung pinsan niya before ay talagang naiyak na siya. So if ever naghiwalay sila naman ni Viancy ay siguro makikita din natin sa mga reactions po niya kaya napakasigla po ni Papa Eds lately sa kanyang mga vlogs, masigla siya. So ibig sabihin wala siyang problema, napaka-transparent po kasi niya guys. Sa mga nag-o-observe ay mas makikilala niyo si Papa Eds pagka talagang observant kayo So yun lang guys, and eto, biniro ko na lang si ma'am, hindi ko na sasabihin ang pangalan niya. Hala ka ma'am, ingat ka kasi hindi pa tapos yung pinapagawang hospital ng nabaliw sa EDSI kasi para mababaliw nga daw siya. So yun guys, and kaya ito, andito tayo ngayon para magbigay ng isang reaction po Meron kasing dito may tatlong faction. Yung kay Boss JP, dun sa part ni Dr. Love, and sa part ng mga viewers. At tungkol sa viewers guys ay magkakaiba po yan Merong hindi nag-analyze at meron ding talagang solid ang paniniwala sa EDSI. So yun guys, so iba-iba po yan. And lahat po yan bibigyan natin ng reaction mamaya. And of course, kailangan nating gumamit ng video. So, nang magkabila ang panig po para yun ang mismong bigyan natin ng reaction. Mahirap kasi kung magdadaldal lang ako dito na hindi nyo maririnig mismo yung video, baka lalong ma-misinterpret. So, para mas malinaw, gamitin po natin yung video ng bawat panig po So yan, bago tayo tumuloy, syempre, huwag natin kalimutan supportahan palagi ang buong Team Kalingap sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and Kalingap Rob. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pindutin nyo na rin po yung subscribe button, and huwag po natin kalimutan ding mag-thumbs up. So yan guys, samahan po rin ako hanggang dulo. So let's go! Yes, sir.
hiwalay na daw. Oo nga, Alperde. Animal ka ba, Alperde? Ay, matagal na. Bira ka, Alperde. Paulit-ulit kasi kayo. Hiwalay na nga, Alperde. Ang bihira. Anong paulit-ulit? Hiwalay na nga. Huwag ka nang umasa sa EDC. Wala na. Ambot si mo, Alperde. Magsawa. May baliw sa live ni Kuya GP. Si Alperde? Matagal ng baliw yan, guys. Bakit ninaano nyo pa yan? Alperde? Grabe. EDC is love team only. Wala problema, Alperde. Bakit kami, Alperde, wala kaming problema dyan? Ikaw lang naman ang problema, Alperde, ay animal ka? Jawards ka? So guys, mapapansin nyo yung mga beep sound ay talagang sinadya ko po yun para takpan yung ibang salita na alam kong medyo delikado kay kay YouTube sa ating mga gagawing reaction at baka ma-demonetize tayo dyan. Kaya tinakpan ko muna yung mga ganong salita. Ikaw lang naman ang pabalik-balik ng problema. Hindi kami kahit ba naghiwalay ba yan or ano pa ba yan, magkanya-kanyang asawa yan, Alperde, wala kaming pakialam dyan kung ano man yan. Ano ba problema mo? Yawa ka. Alperde, pabalik-balik ka. Nainis na ako sa'yo ha, Alperde ha. You're the punggel. Kahit anong gagawin nila, wala na tayong pakialam doon. Bahala sila sa buhay na. Live ko ang pinoproblema ko, hindi yung buhay nila. Mambira ka, Alperde. Ano pa? Visit ka, ha? You're spoken of me. Gusto mo papatayin kita rito? Animal ka, ha? You're bullshitting of my life. Alperde, balik-balik ka, kanina ka pang umaga, hiwalay, or ano, mandiha, wala na kami pakialam doon, Alperde. Pambira ka, Alperde. Wala kaming problema doon, maghiwalay man sila, or mag-anak, or mag-asawa man sila doon, kung ano man ang gagawin nila sa buhay nila yun, wala kaming pakialam doon. Ano? Ano pa ang sasabihin mo? Ubusin mo na. Awa ka na. Ganda-ganda ng usapan namin dito. Istorbo ka masyado sa buhay. Huwag mo kasi ako pansinin. Ayaw mo mapansin kita. So yun guys, no? So ito yung bibigyan ko ng, gusto kong i-analyze itong sinabi ng basher, and kaninong basher nga ba ito? Kay Boss JP nga ba o sa EDC? Sa tingin ko, more on sa EDC yung binabash niya. Kasi nasabi nga niya kay JP na huwag mo kasi akong pansinin. So anong purpose nung Alferde na yun? Anong purpose niya sa pagsasabi niyang hiwalay ng EDC? Gusto niyang sa akin sariling opinion guys, ay gusto niyang impluensyahan yung ibang mga viewers ni Boss JP kayo, no? Habang naka-live. Gusto niyang mabasa ng mga ibang viewers na madaling maapektuhan. So yun, tingin nyo, tama kaya yung aking analyzation? Kasi kung si JP ang target niya, dapat against kay JP dapat siya, no? Kaya lang EDC yung niya, tinutumbok niya at nasabi nga niya na huwag mo kasi akong pansinin. So ano ibig niya sabihin? Hayaan lang siya ng mag-message ng hiwalay na ang EDC para mabasa ng ibang viewers. Yun po yung talagang purpose nun. And yun nga, naapektuhan nga yung ibang viewers. So, kasi guys, nangyari kasi halos magkasabay lang na nag-live ito si Dr. Love at si Idol JP. Kaya yung iba, lumipat. At nagkwento kaagad at nagtanong kay Dr. Love kung talagang hiwalay na nga ba ang EDC. So yan, doon na nagkaroon ng doon na nag-umpisa Hindi rin sinabi, siguro, ng mismong mga lumipat kay Doc Love, yung pinanggalingan ng kwento
na sinasabi ni Idol JP na umuo siya na, oo, hiwalay na sila at wala tayong pakialam dyan. Yung mga ganun na alam naman natin, no? Actually, hindi biro yung ano eh, yung interpretation ko dyan eh, kundi sarcasm. Kumbaga, nagiging sarcastic siya dahil sa pagkainis niya dun sa isang viewer na Alferdi nga, yung paulit-ulit na binabanggit niya. So, ganun po yung aking pagkakaunawa dyan. Nainis siya dahil sa tao na yun. So, naging sarcastic siya. Hindi siya, naging sarcastic si Idol JP sa kanyang pagkakasabi na hiwalay na sila ang EDSI din, ano, na pumayag siya dahil pinatulan na nga niya yung Alferdi na yun. So yun, ganun ang aking pagkakaunawa, ano. And then, siyempre, maya-maya, bigyan din natin ng reaction yung, ano naman, yung sinabi naman ni Dr. Lab at kung paano siya nag-react sa mga ipinaabot sa kanya ng ibang viewers na nanonood kay Idol JP na lumipat kay Dr. Lab. So, ituloy muna natin to guys. I hope na nasusundan nyo po yung aking mga sinasabi po, ano. So, yan. Aha, okay. Di kita pansinin. Bukas ka na bumalik, 24 hours. Ayan, hindi na kita mapansin. Ginawa ka. Oh, bukas So, ka yun. na umuwi ha. Oh, bumalik. Nilaglag niya si Hindi Alferdi. ka ba masaya kasi hiwalay na yung gusto mo? Eh, ayaw mo pala kitang pansinin. O di, ayan, bukas ka na bumalik ha. See you tomorrow. Alferde, see you tomorrow. Oh, yan naman ang gusto mo, hindi ka pansinin. Ini-entertain ko kayo ng maayos dito. Ha? Alferde, ilang live na, pabalik ko na, naumay na ako sa issue mo. Iba Yun. naman. Wala ka bang bago. Ang bira. So, yan po yung ano, sinasabi ko kanina na main reason kung bakit naging sarcastic si Idol JP kay Alferdi po, ano, na sumang-ayon na siya na, oo, hiwalay na sila. Wala tayong pakialam dyan. Yung ganong salita. Dahil umay na nga siya. Umay na. Dahil paulit-ulit lang. Yun. Yan. Kumbaga, kung iintindihin natin mabuti, madali na maintindihin to guys. Kailangan lang tapusin yung video para malaman natin ang buo. Hindi yung pag nakarinig tayo ng isang salita. Kunwari, yung marinig natin yung hiwalay na sila, hiwalay na EDSI, ganun. Bibigyan na kagad natin ng interpretation or mag-worry na kagad tayo. Kasi, ayun, kulang sa information. Hindi natin tinapos. Ganun po ibig sabihin nun, guys. Ako naman, nagsawa na ako doon sa hiwalay-hiwalay. Wala na. Oh, bukas. See you tomorrow. Ikaw topic nito sa live ba? Okay lang yan, Ma'am Karen? Oo. Hiwalay na talaga. Oo. So yun guys, no, meron nang nag-comment na nasa kabila na yung ibang viewers ni Idol JP. Nandun na kay Doc Lab. At si Idol JP na nga yung topic ni Doc Lab. So puntahan naman po natin si Doc Lab guys. At alamin natin kung paano yung reaction naman niya sa ipinarating sa kanya ng mga viewers. At subukan natin unawain kung ano ba yun. Paul, Patunayan alin sa ko- totoo po bang hiwalay ng EDSI sakit naman pong pakinggan, sabi ni JP sa live niya. Ay, patunayan niya. Patunayan niya. Baka mabasa sa bandang dulo, iiyak siya. Good evening. Good news lang, Doc. Gusto namin. Sino yung nagsabing hiwalay na? Patunayan. Kasi mahirap man yun. Founder ba siya? So yun guys, yun naman yung ating bibigyan ng reaction po dahil founder nga si Doc Lab ng EDSI EDSI and siya yung naka-scout kay Biancy. So parang lumalabas dito ngayon na wala siyang alam na hiwalay na yung dalawa. So syempre ganyan yung mga immediate na reaction na kaagad-agad magre-retaliate doon sa pinanggalingan ng nagsalita ng hiwalay na
which is nagkaroon na ng misunderstanding kaagad dito gawa ng maaring hindi kumpleto yung information na ibinigay sa kanya ng mga viewers. Kumbaga, hindi nila binanggit kay Dr. Love siguro na naging sarcastic si Idol JP dahil sa isang basher ng EDSI na yung Alferdi nga po ano. Yun, maaring ganun. Kaya ganito naman yung naging reaction ni Dr. Love bilang isang founder. Talagang natural na magre-react po siya. Madaling intindihin po yan guys and kalmado naman siya eh. Kumbaga wala akong nakikitang problema tungkol kay Dr. Love tsaka kay Idol JP. Ang medyo nagpagulo lang talaga dito is yung yung mga palipat-lipat at nagbibigay ng information. Kumbaga, hindi kumpletong impormasyon, no? So, yun doon ang gagaling yung problema. So, ituloy po natin. Baka may alam na siya. May alam siya sa lahat. Simula pa nung una. Nagpapanggap lang siya. Di Aroy. ba? Baka may alam na siya. Nagpapanggap lang siya. Di ba? Ano natin? Baka nung una pa may alam na siya. Di ba? Ulit ako as legit follower sincere forever like Itzy. Kasi mahirap yan. Pwede naman niyang patunayan kasi kasama niya lagi si Ido di siyang nakakalam. Baka nga naman totoo. So, yun lang guys, no? Kumbaga, hindi talaga maiwasan na makaladkad ang pangalan ni Kalingap Edu sa mga ganitong usapin. Although, hindi naman talaga dapat, kaya lang nakakaladkad talaga. At kung iintindihin natin yung pagkakasabi ni Doc Love, like, kasama madalas ni Idol JP si Kalingap Edu, baka siguro iniisip na baka may napag-uusapan sila tungkol dyan, no? Ganun lang, tama ba? Para sa akin na ganun yung interpretasyon ko. Baka nga naman totoo. Sabihin na natin, naniwala tayo. Sa kanya ang bagsak ng sisi ng tao. May shoot po ba ang Itzy? Wala po. Kay GP kasi kahit joke, pinapaniwalaan agad. Richelyn Rico. Hindi man joke yung ganyan. Yung sabihin mong hiwalay na, may alam ka. Diba? May alam siya. Baka nga naman hiwalay na. Diba? Ito, ulitin ko lang, no? Para sa akin kasi, ang interpretation ko dun sa reaction ni Kalingap, ni Idol JP, dun kay Alferdi, na sumang-ayon siya kay Alferdi na hiwalay na. Kasi, kung titingnan natin kung papansinin natin yung reaction po ni Idol JP habang sinasabi niya yun, medyo galit siya, di ba? Kumbaga, o kaya naiinis. So, mahirap mag-joke ng naiinis ka. Kumbaga, it's more on nagiging sarcastic ka. Magkaiba po yung sarcasm tsaka joke eh. So, para sa akin, naging sarcastic siya doon. Kaya, ganun, yung pagkakasabi niya, sinakayunan na lang niya para matapos na dahil paulit-ulit. So, yun guys, ganun ang aking pangunawa. Comment na lang po kayo dyan sa comment section kung ano naman po ang inyong pagkakaintindi po. Hindi yan joke. Pag nag-live ka at sinabi mong hiwalay na, may alam ka. Lusubin siya dyan. Hingiin na kagad sa kanya ang resibo. And one more thing guys, no? Siguro na-misinterpret ni Dr. Love yung pagkakasabi din ng mga viewers. Baka naisip ni Dr. Love, baka lang na si Idol JP mismo yung nag-open up or nag-umpisa ng kwentong hiwalayan na mga ganun, no? Mga bagay na ganun. Maaring hindi alam ni Dr. Love na yung pagkakasabi ni Idol JP ay reaction niya mismo dun sa
tao na nang-aasar. Yun nga yung Alferdi. Maaring ganun. Sa aking sariling pangunawa, ganun po eh. Kasi parang hindi masyadong nababanggit na ang pinag-umpisahan ng ganung usapin ay yung ano po, yung Alferdi, si Alferdi. Yan. Dory Velasquez, Melvin Tabagan. Dami kasi buzzer ni Jimmy Doc kaya pinag-overthink yung mga one-sided. Dami buzzers. Hindi nga. Kasi ako, hindi ko nagsasabing ganun eh. Bilang ako ang founder, bilang ako ang protector at nagpo-protekta sa bawat isa sa kanila, hindi ako magsasabing ganun. Kasi kung yun ay lagi niyang kasama, baka totoo yun. Baka may alam siya. Siya lang may alam lahat. Oh. Dapat bang mag-joke ng ganyan? Kasi dami yung buzzers ni Ido. Imbis na siya magprotekta, gagawa siya ng joke na alam naman niyang diehard ang EDSA. May alam siya. Para sa akin, may alam siya. So, alamin niyo sa kanya. Matagal na siguro siyang may alam. Pinaikot-ikot niya lang kayo. Kasi kami, wala kaming alam eh. Hindi ba namin nakakasama yung tao? Hindi man nakakasama namin yung tao. So, kayong huhusga dyan. Di ba? Ako, kahit na gaano man kadami ang buzzer, hindi ko sasabihin yan. Hindi ko sasabihin yan. Gaano man kadami ang buzzer. Ako ang pinakamaraming buzzer. Nagsabi ba ako? Sino bang pinakamaraming buzzer sa amin? Ako, di ba? Ako ang pinakamaraming. Sino bang pinakamaraming buzzer at pinakamaraming inggit sa amin? Ako, di ba? Pero nagsabi pa kung hiwalay na. Tanungin ko kayo. Nagsabi ba kung hiwalay na? Yun, yun na ulit. Isa lang ang masasabi ko dyan eh, yun pa rin. Ang parang lumalabas kasi is parang si Idol JP mismo yung nag-open up, no? Which is reaction naman ni Idol JP doon kay Alferdi, yung pagkakasabi niya na hiwalay na. Di ba guys? So, kay Doc Lab naman, hindi niya naunawaan ng gusto. Siyempre, kung ano yung pinarating lang ng kung ano lang yung pinarating ng mga, sabihin na nating hindi na kontento doon sa kabila at lumipat sa kanya. Kung ano yung message ng mga yon sa kanya, yun lang din yung marereaksyonan niya kahit hindi kompleto yung information na natanggap ni Dr. Lab, hanggang doon lang ang talaga marereaksyonan niya. Kumbaga, maintindihan natin yung reaction ni Dr. Lab dito guys, which is naintindihan din natin si Idol JP sa kanyang naging reaction sa basher po ng EDSI po. Actually, yung Alferdi sa aking pagkakaunawa, hindi talaga basher ni ni Idol JP. Maaring basher din niya, pero mas basher yun sa EDSI, which is yun na sabi ko nga kanina na ang nakikita kong purpose nung si Alferdi na yun is yung para impluensyahan yung ibang mga viewers ni Idol JP dahil sa lagi niyang pag sinasabi na sa mga live na hiwalay na ang EDSI. So, yun ang purpose nun. Kumbaga, impluensyahan yung iba, which is nagtagumpay naman siya. Kasi may mga lumipat kay Doc Lab para magbigay ng information. So, yun. Never nyo narinig sa akin yan. At never ako nagsalita against sa mga bagay na yan. At never kami nagsama ni Ido ngayon sa mga lakaran. Silang dalawa nagsasama. So, alamin niya yung kailangan patunayan niya at ilabas niya yung resibo niya. Kasi kung mapapatunayan niya, ilabas din namin yung resibo namin kung meron man. Di ba? Kasi alam mo, naghahakot ka ng buzzers doon sa live. Tapos ikaw nagsabi ngayon na hiwalay na. Hindi sa bunganga natin galing yun, sa bunganga niya. So,
dapat maging ano tayo. Sinabi niya, hindi pwedeng bawiin yun. At hindi din pwedeng joke yun. Uulitin ko sa inyo. Ha? Hindi rin pwedeng joke yun. Yes. Hindi talaga joke yan. Ang interpretation ko doon is sarcasm, sarcastic. Naging sarcastic siya. Si Idol JP. Which is, magiging sarcastic talaga ang isang tao. Kapag naasar na siya, kumbaga naiirita na siya sa isang tao, nagiging sarcastic na yung mga lalabas sa bibig. Imposible naman kasing naasar ka na, magjo-joke ka pa eh. Di ba guys? May joke bang harap-harapan mong sinabi sa mga taong hiwalay na? May joke ba? Oh. Di ilabas niya na yung resibo kasi siyang may alam. Siyang may kasama lahat. So, kailangan niyang patunayan yan. Patunayan niya yan, ilabas niya yung resibo na hiwalay na nga. Kasi kami, wala naman kami magagawa. No. OFW at video. Wala man kami magagawa. Kasi kami, saka na rin kami magsasalita. Kapag na may resibo na at napatunayan niya. Di ba? So kami magsasalita kami. Magsasalita kami kung may resibo na siya. Baka may alam siya. Baka siya ay may alam na. At noon hindi na lang niya, tinatago-tago niya lang. Alam niya na ang totoo. Tinatago-tago niya lang. Mag-aantay na lang kami. Kami mag-aantay na lang. Di ba? Grabe. Mag-aantay na lang kami kapag napatunayan na namin. At saka din kami magsasalita ng aming nalalaman. Diba? Ay bakit nandoon kayo? Bakit nagsasalita kayo doon? Kayong nandoon, kayong nakakaalam. Yan ang sinasabi ko. Yung mga nandun, tapos lilipat at magpapaabot na hindi kompletong kwento. Diyan nagkakagulo madalas eh. Kaya nagkaroon ng ganyan. Hindi man lahat po ng mga hindi naman marami yun eh. Kumbaga siguro mga mangilan-ngilan lang na ang tawag na sa kanila ng iba ay one-sided, which is hindi ko naman mag-gets masyado kung ano yung ibig sabihin nila sa pagiging one-sided po. Basta ang pagkakaunawa ko naman sa ganun is maigsi yung pangunawa. Kumbaga madaling maniwala. As in, hindi pa kompleto yung naririnig nila, hindi natapos yung buong kwento, nagbigay na kaagad ng sariling interpretasyon. Kumbaga, actually, pagka ganun kasi, hindi naman, kundi yung sarili nila mismo yung parang sinasaktan din nila, di ba? Kasi parang pinaniniwala na rin nila mismo yung sarili nila nagaling sa kanilang sariling interpretasyon, di ba? So kayo dapat ang magpapatunay. Yan. Patunay. So yan guys, no? Yung ang interpretasyon ko sa mga sinabi ni Dr. Lab, no? Hindi ko man tinapos yung buong video, pero tingin ko sapat na yung mga nakuha ko na clip sa kanya para makapagbigay ako ng sarili kong interpretasyon. So, wala namang masama doon sa sinabi ni Dr. Lab. Kumbaga, natural na reaction ng isang founder po, at isang nagpoprotekta din sa EDSI, lalo na kay Viancy dahil kapitbahay nga lang niya. So yun, and founder, tapos ano pa yung papel ni Dr. Love doon, siya pa yung naka-scout kay Viancy. So talagang magugulat siya doon sa ipinaabot ng mga ibang viewers po, na nanggaling kay Idol JP. So yun lang guys, kung hindi ko kayang bigyan ng masamang interpretasyon yung mga binanggit ni Dr. Lab. Yun nga lang, medyo nagduda siya. Meron siyang pagdududa na baka nga totoo dahil nasabi niya, baka nga totoo dahil madalas nga daw nagkakasama nga daw si Idol JP tsaka si Kalingap Edo. So naiisip siguro ni Dr. Lab na baka maaring pinag-uusapan ng dalawa yung tungkol doon. Pero ako hindi ako naniniwala na
na ganun si Kalingap Edu eh. Napaka-reserve po nung tao na yun. Kumbaga, hindi po siya ganun kadaldal sa mga ganung klaseng problema. Di ba? Basta hindi ako naniniwala na may mga ganyang hiwalayan issues. Yan ay katang-isip lang nung Alferdi. Doon nag-umpisa ang lahat, guys. So, pakinggan naman natin itong mga sasabihin na Idol JP kasi may mga nag-inform na rin sa kanya na lumipat kay Dr. Lab tapos bumalik dun sa kanya. So, may bit-bit silang chismis. So, pakinggan natin. Yan ko guys, nahiwalay talaga. Oo. Sabihin nyo doon sa mga nagsumbong. Naghiwalay talaga guys. Oh. Ano? Actually, kung bibigyan natin ng interpretasyon ang salitang naghihiwalay or hiwalay na, marami po yan, malawak po yan. Kasi wala namang karugtong. Yung sinabi, hiwalay lang. So, pwedeng tuktungan ng kahit ano. Hiwalay na hiwalay ng puti sa dikolor, hiwalay ng tirahan, hiwalay sa pagkain, hiwalay sa desisyon. Marami. Kung ano yung iisipin ng isa, yun na lang yun. Kailangan sana, tinapos muna yung video para mas malinawan po So, pakinggan po natin. Tuloy natin guys. Basta yun lang. Bitin. Kaagad na umalis yung iba. Sabi nun? Pambira. Oh. Ha? Patunayan ko. Gusto nyo patunayan ko? Ha? Papatunayan ko. Lipat na nga muna kay Doc. Ay, Ma'am Jing ba? I know problem. I can stand. Ayan guys, to love palipat-lipat anymore. yung iba Ano yun? Anong ibig sabihin nito, Ate Lita? I can stand to love anymore. Madaling maintindihan yung I can't stand Dr. Love anymore. Madaling i-interpret yan sa Tagalog. Kaya lang, di ko na ipapaliwanag guys kasi yan. Medyo masakit yan. Anong stand ito? Understand? Ang dami kasi human sensitive. No problema yan. Basta Yun, ikaw, mga ingat ka sa CCTV. mga mo. Ingatan mo ang sarili mo kasi siyempre, gawin ka rin diba? Maraming marites hatid doon. Okay lang yan. Hiwalay talaga, hiwalay. Jepoy, totoo po ba sinabi mo na hiwalay na? Opo, Mamiche, hiwalay na po talaga. Oh. Hiwalay na po. Oh. Ayaw nyo maniwala? Punta kay Daet. Hiwalay na ang bahay nila. Saan ba si Beyonce? Sa Taisan o doon sa kay Dr. Love? Grabe. Saan ba si Papa Edge? Ano lang yun. Hindi lang kasi kayo marunong sumakay ay nagpapaniwala kasi kayo agad ay. Ang bilis ng balita. Kasi hindi sila nakatira sa isang bahay. Kaya hiwalay talaga. Ayun o. Huwag maging ub-ub. Maging Diba? ub-ub kayo ay. Hiwalay naman talaga. Bakit? Magkasama ba sila ng bahay? Nag-comment ako sa live ni Doc Eb. Yun lang. Kumbaga, minsan ang paggamit ng Tagalog word ay hindi natin minsan napapansin yung mga nababanggit natin. No? Magkaiba kasi yung pag sinabi mong hiwalay, the root word itself na hiwalay, iba ang meaning nun kaysa pag sinabi mo naman na hiwalay na, ibig sabihin, pag sinabing hiwalay na, dating magkasama. Sana'y naintindihan nyo po Pag sinabing hiwalay. Okay, maraming ibig sabihin. Pero pag sinabing hiwalay na, isa lang ibig sabihin nun, dating magkasama. Yun, gets nyo. Mga gunggong. Bira, Virgo. Alam, maniwala sila. Ayun, sinumbong kay Doc Love. Okay lang yan. Huwag kang mag-alala, Carl Francis. So, bakit ganon si Dr. Love? Hiwalay lang pala sa... Ganon talaga. Content ba, Mamichi? Ano ka ba?
So yun guys, no? At narinig natin yung salitang content lang. Yun ang hindi minsan hindi maintindihan ng ibang viewers, pero mas mauunawaan nila yan once naging content creator na sila. Yung sinabing content lang minsan kasi may yung mga gumagamit tayo ng mga salitang catchy. Yung ibig sabihin yung nakaka nakakatawag attention, yun, catchy. Ganun ang madalas na style po ng mga content creator. No? Kahit yung simpleng bagay, ay medyo boring kasi. Medyo boring guys kapag puro plain lang yung gagamitin mong pananalita. So gagamitan mo yan ng isang mapang-akit na salita para magkaroon ng palaisipan. So ganun po yung mga content creator. So yun guys, and so tuloy po natin to. Aray ko! Use your own brain, guys. Tama. Sabi ni Doc Love, may alam ka daw. Oo, alam ko talaga. Oo, Ma'am Herminia. Alam ko talagang magkahiwalay ang dalawa na yan. Yun, Sumbayad at Jipoy, magkahiwalay. Alam niya magkahiwalay. So, yun ang sinasabi ko kanina. Alam niya magkahiwalay. Iba din ang meaning pag sinabi niyang, alam kong magkahiwalay na. Di ba guys, gets nyo? Pag sinabing, alam kong magkahiwalay na, ibig sabihin, alam niyang dati ay magkasama. Kasi yung na salita, ano po yun mas malalim. Di ba guys? Pasensya na, nagmumukhang ano na naman ako dito. Nagmumukhang teacher na naman ako. Hindi pa ako teacher guys, sala na akong tambay. Bungira dito kay Doc. O, sniper, pasagdihin na sila kay mo. Pupunta rin yan sila rito sa live ko eh. Bira yan. Matagal ko nang sinabi yan na magkahiwalay. Oh. Mhm. Si GP, gusto ko sana magtanong sa'yo. Ano ibig sabihin ng hiwalay? Hiwalay ng bahay! Hindi na. Bakit? Magkasama ba sila ng bahay? So yun guys, grabe. So actually, dito ko na puputulin. Mahaba pa sana ito kaya lang. Halos paulit-ulit lang naman yung topic. So dito ko puputulin at dito ko na ibibigay yung aking final verdict po. Parang judge siya. Kumbaga, wala akong nakitang masama sa sinabi ni Idol JP. Wala rin ako nakitang masama sa sinabi ni Dr. Love. Kumbaga, ang nagpagulo lang talaga dito is yung Alferdi na pinagpipilitan na hiwalay na yung dalawa, which is sinagot, nireaksyonan ni JP na, hiwalay na. Yung ganun, ay marami na kaagad naniwala, kaya lumipat sila doon, and then pagdating nila sa kabilang padig, ay hindi kumpleto yung kanilang ipinaabot na informasyon. Maaring hindi nila kinuwento na dahil naasar na si Idol JP doon sa basher ng EDSI na yung Alferdi, ay nakapagsalita ng ganun sa Idol JP. Yun lang. Ganun ang aking sariling interpretasyon. So, nagpagulo lang talaga guys dito is, yun nga, yung mga palipat-lipat na hindi kumpleto kung magbigay ng information. Kaya nagbigay ng reaction ang both sides dahil sa kanila po Well, may mga ganun tao talaga. Hindi naman mawawala yon. And hindi ko rin pwedeng masabi na masasama sila kasi maaring gusto nila ng solid na information, makahanap ng ganun, baka naapektuhan yung buhay po nila, baka hindi sila mapakali hanggat hindi sila nakakakuha ng solido na kasagutan po kung may katotohanan ba na hiwalay na o hindi pa ang EDSI. Ganun lang po yun. So matotal, nagkaroon lang ng misinterpretation na ang pinag-umpisahan ng lahat ay yung si Alferdi na which is, ang sabi ko nga kanina, is ang pakay nun is impluensyahan yung isip ng mga viewers ni Idol JP, which is doon siya naging successful. So siguro masayang-masaya ngayon yun.
dahil maraming naapektuhan doon sa kanyang pinapakalat na maling impormasyon. So yun guys, hanggang dito na lang, and mega love shout out po kay Lay Andrea ng Laguna na talagang super duper duper idol niya si Viancy po Siya po ay isang estudyante sa Laguna po na nabanggit niya. Grabe po yung pagka-idolize niya kay Viancy. Gandang-ganda siya kay Viancy, which is maganda naman talaga si Viancy. And yung nag-idolize sa kanya na si Lay Andrea ay ang ganda rin po guys. So yun. And shout out na rin po sa lahat ng aking mga subscribers at sa lahat ng mga solid Kalingap supporters, solid EDC supporters. Shout out po sa inyong lahat. And shout out na rin po sa nag-message sa akin na naapektuhan. Kumbaga, mababaliw daw siya pagka hindi nagkaroon ng linaw yung mga napanood niya sa mga live, which is ito na nga guys. And I hope na mapanood niya itong ating reaction video at mas maliwanagan po siya. Wala pong nakikitang wala pong akong nakikita na katotohanan na hiwalay na ang EDC. Actually, ang daming mga interview ngayon na sumunod kay Papa Eds. May content si Red Zane, may content si Kalingap Ian Ramirez, may content si Kuya Neil. At yan ang ating susunod na bibigyan ng reaction guys. Yan ay mga sumunod after dito sa mga usap-usapan na ito. So yun, hanggang dito na lang ulit at humahaba. Guys, so maraming salamat sa pagtitiyaga nyo sa pagsuporta sa munting channel ni Batang LU. So God bless po sa lahat and good day. Bye-bye.